Ipatatawag ng NBI ang doktor na nagsagawa ng pagtutuli sa 11 anyos na bata sa Quezon Province. Nasawi ang bata sa loob mismo ng klinik kung saan ginawa ang operasyon. Saksi, si John Consulta, exclusive. Happy birthday, LA! Hindi pa rin makapaniwala ang mag-asawang Marlon at Jenny Riaño na sa isang iglap, wala na ang kanilang 11 taong gulang na anak na si L.A. Riaño. Sobrang sakit po. Hindi po namin alam ang gagawin. Gumuho ang mundo para sa amin. Dahil ang makakisang anak po namin yun. Napakahirap po. Sobrang hirap. Iniisip ko po, nasaan panaginip lamang po yun. Nitong Abril, dinala nila sa isang klinik sa Mulanay, Quezon ang anak para ipatuli. Na-videohan nila ang aktual na pagtutuli sa kanilang anak. Hindi pa man daw natutuli, bigla itong nangisay pagkatapos ng ikalawang turok ng anesthesia. Namatay daw si L.A. sa mismong klinik. Kulang-kulang 3 taon kami hindi binayaan ng anak. Nung dumating siya sa amin, sobrang saya namin. Sabi namin, gagawin namin ang lahat para mabigyan lang ng magandang kinabukasan yung anak namin. Tapos ganun lang gagawin ng doktor na yun. Akala namin safe siya doon dahil doktor nga siya. Sana po matanggal na siya ng lisensya, makulong, mapasara yung clinic. Lahat po ng pwedeng ikaso. Nagpasya ang mag-asawa na pumunta sa NBI para humingi ng tulong. Nung napanood po namin sa 24 oras yung same case po nung kay Utoy na nangyari sa Tondo, yun na po, nag-isip na po kaming lumapit sa GMA para po matulungan kami na makapunta at makapagreklamo sa NBI. Nang makaharap ang mga opisyal ng NBI, ipinabasa nila ang death certificate ng anak. Ang root cause is the lidocaine administration. Nagkaroon ng seizure, okay. Tumaas yung pressure sa brain at nagkaroon ng hemorrhage po. Sa brain? Yes, sir. Magsasagawa daw ang NBI ng malalim na investigasyon. According nga sa ating medical legal, yung pagkaka-inject na yun parang hindi tama, nagkaroon ng aneurysm at parang naapektuhan yung utak agad ng bata. Patay agad. Narinig ko sa ama ng bata, pangalawang turok. Bakit dalawang turok? Tama ang dapat na dosage ng pampamanhin. Ayon kay Director Jaime Santiago, ipapasupina nila ang doktor para pagpaliwanagin sa nangyari. Iimbestigahan natin mabuti yan at mananagot ang dapat managot. Sinusubukan naming kunin ang panig ng doktor pero walang sumasagot sa aming text at tawag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Tinatayang aabot sa 10 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isa pang sasakyang pangisda sa Zambales. Ang hinala ng PIDEA, posibleng sa iisang grupo lang. Nanggaling ang naturang kontrabando at ang mga nauna pang floating shabu na nakuha kamakailan sa iba pang bahagi ng Luzon. Saksi, si Ian Cruz. 50 nautical miles mula sa pampang ng Zambales, hinarang ng Philippine Navy ang isang bangkang pangisda na kakaiba raw ang pagkilos. Nakatanggap din daw ng intel ang Northern Luzon Naval Command at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na may karga umano itong droga. Fishing vessels normally magkakadikit yan kasi pag may nahuli yung isa, this particular vessel was very far off, so it made us think that there must be something wrong or became suspicious. Nang inspeksyonin, tumambad sa mga otoridad ang tinatayang mahigit 1,000 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Yung drugs ay galing sa isang barko na tinransfer dun sa bangka, sa fishing vessel, and then pagpunta natin doon, fishing vessel na lang yung nandun. Wala na yung source nung yung ginamit na pinanggalingan ng drugs. Arestado sa operasyon ng isang walang dokumentong banyaga at 4 na mangingisdang Pinoy. Ang banyaga umano ang nagrenta sa bangka. We are now checking his records sa ating Bureau of Immigration kung paano siya nakapasok ng bansa. According to him, he's a Chinese-Malaysian.
posibleng biktima lang daw ang mga nahuling Pilipinong mangingisda. Mga mangingisda natin, usually mahihirap din talaga ito. So if they have a chance to earn more easy money, pwede sila talagang magamit ng mga syndicate na ito. Dinala sila at mga nasabat na droga pati bangka sa Subic, Zambales para sa karampatang investigasyon at dokumentasyon. Ilang markings gaya ng tsaa ang nakita sa mga nakumpiskang droga. Kapareho ang mga ito sa tatak ng floating shabu na narecover naman ng mga mangingisda sa dagat ng Central at Northern Luzon mula huling linggo ng Mayo hanggang Hunyo. Ayon sa PIDEA, posibleng galing sa iisang grupo na International Crime Syndicate na Samgor ang mga shipment ng shabu. Failure yung kanila, yung una eh. So yung mga genetison na lang nila, tinapon yung mga una, ito ay replenishment ito. Isinailalim ng PIDEA sa field test ang laman ng mga pakete. For the initial test, it is positive for methamphetamine and amphetamine properties. Posibleng abutin daw ng hanggang bukas ang pag-iimbentaryo ng PIDEA dahil sa dami ng nakumpiskang hinihinalang shabu. 30 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 204 million pesos ang nadiskubre sa isang bakanting lote sa Naik, Cavite. Nakasilid ang mga droga sa inabandonang maleta. Base sa investigasyon ng pulisya, isang MPV ang nagpaikot-ikot sa lugar ang nag-iwan ng maleta. Posibleng may katransaksyon umano ang sasakyan sa lugar pero naunahan ito ng gwardya at ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon. 16 na milyong pisong halaga naman ng umano'y droga ang nadiskubreng nakasilid sa mga parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Kabilang rito ang 3,000 gramo ng umano'y ketamine at mahigit 800 gramo ng kush ayon sa Bureau of Customs. Wala umunong kumuha ng parcel at tila inabandona na. Itinurn over na sa PIDEA ang mga droga. Sa Butuan naman, aabot sa halos 100,000 piso ng shabu ang nasabat sa bentahan sa labas ng bahay ng isang suspect. Ayon sa otoridad, bago pa ang aktwal na bentahan, 3 buwan daw nilang minamanmanan ng suspect. Inaalam pa kung saan galing ang droga na ibinebenta raw ng suspect sa mga truck driver at mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pinag-iisipan po ng MMDA na hatiin ang bike lane sa Commonwealth Avenue para mapalawig ang motorcycle lane. Ano naman kaya ang reaksyon dito ng mga siklista? Yan ang pinusuhan ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Sa dialogo ng MMDA kasama ang iba't ibang motorcycle rider group kaugnay sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, isa sa nabanggit ang pagtaas ng traffic violations nang masuspindi ang NCAP noong 2022. Kahit po kasi naka-TRO, suspended ang NCAP, patuloy pong minomonitor ng MMDA ang mga violators. Nire-record namin. Hindi lamang namin ito matitikitan. Makikita po dito that from August 2022, ang traffic violation increased by 241% in 2023. Tumaas din daw ang mga kaso ng banggaan sa kalsada na karamihan mga riders ang biktima. Ayon sa MMDA, isa sa benepisyo ng NCAP ang mas ligtas at mabilis na biyahe. Pero ayon sa mga grupo ng rider, marami pa ring dapat ayusin ngayong ipinatutupad na ulit ang NCAP. Naging delikado raw ang motorcycle lane dahil siksikan. We have generated over 3,000 respondents. And in the 3,000 respondents, a whopping 92% said nadagdagan sila ng more than 60 minutes travel time during rush hour. Tinitignan ng MMDA ang posibilidad na palawigin ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa pamamagitan ng paghati sa kasalukuyang bike lane. Pero kailangan daw ikonsulta muna ito sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, Department of Transportation at mga cyclist group. Kaya naman pinulsuhan namin ang mga siklistang halos araw-araw dumadaan sa bike lane. Kung plano raw hatiin ang bike lane sa mga siklista at rider, suhestyon ng isa, wala problema yan. Tanggalin lang yung ano na yan, mas maluwag dapat. Ito, kasi
Laki lang yung pakilang. Kasi pag ito, masikip eh. So, kawawa naman kaming... Sabi naman ng isa, maglatag muna ng mga patakaran. If i-implement nila, sana parang may rules for both para hindi ma-aksidente pareho. Kasi syempre mabagal yung bike, mabilis yung motorcycle. Hindi naman pabor sa force sharing ang mas maraming siklistang nakausap ko. Siguro hindi na siguro. Kasi meron naman silang sariling daan. Parang hindi po kasi masyado silang kaskasero. Baka masagi pa kami. Yun ang delikado. Kasi biglang lulusot tapos disgrasya abutin. Sila pa yung galit. Mas maganda yung nakahiwalay kaysa magsama-sama. Ang gamit nila makina eh. Pag nasagi po kami ng motor, mas malaki po yung namin magiging pinsala. Kung traffic man, siguro tiyagaan na lang eh. Kami naman din kasi pagka natatraffic kami, tiyagaan na lang din nun eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Student discount sa LRT1, LRT2 at MRT3 ginawa ng 50% mula sa dating 20% simula ngayong araw. Ayon sa Department of Transportation, magagamit ito mula Lunes hanggang Linggo kahit holiday. Grade school, high school, college, pati yung nagmamasters, pati yung naglo-law school, kasama dito. Kailangan nilang pakita ang kanilang valid ID sa ticket counter or kung wala silang valid ID na student ID, kahit yung kanilang certificate of registration. Kaya ang dating 35 pesos na one-way trip mula Antipolo hanggang Recto, ngayon 18 pesos na lang. 36 pesos naman ang two-way o balikan. Sa tansya ng DOTR, 600,000 pesos ang mawawala sa LRT Line 2 araw-araw dahil sa 50% discount. 400,000 pesos kada araw sa LRT1 at 200,000 pesos sa MRT3. Dapat tulungan natin yung mga estudyante, lalo na ngayon. Kaka-open pa lang this week ng classes. And kahit pa paano, alam naman natin, hirap na hirap tayo sa buhay natin ngayon. So, konting tulong sa mga estudyante, malaking bagay na to. Kasi tulong din to sa mga magulang. Sa gitna ng sunod-sunod na reklamo ng kanilang customer, Prime Water Infrastructure Corporation ikinatwira ng kalumaan ng mga infrastruktura sa mga lugar na sakop ng kanilang joint venture. Bagaman nauunawaan nila ang publiko, dapat din nilang liwanagin na maraming water district na nakipag-joint venture sa kanila ang matagal na may problema sa water supply. Bahagi nila ng plano nila sa Luzon ang pag-ayos sa mga infrastruktura na nangangailangan ng rehabilitasyon. May kanya-kanyang milestone at target timeline nila na coordinated sa mga water district. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Nilinaw ng Kamara na hindi sila complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte na pinaiimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Saksi si Jonathan Andal. Batay sa dokumentong eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, ang House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability ang complainant sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ilan niyang opisyal noon sa Department of Education at Office of the Vice President. Pero paglilinaw ng Kamara, hindi sila naghain ng reklamo. Nagpasa lang nila sila ng committee report na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso. The action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag si Ombudsman Samuel Martires na magre-retiro na sa July 27. May 10 araw ang bise para sagutin ang reklamong may kaugnayan sa umunay maanuman niyang paggamit ng confidential funds. Ang hindi pagsumite ng tugon ay ituturing na waiver para ituloy ang preliminary investigation sa reklamo. Sabi ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang utos ng Ombudsman. Nahaharap sila sa mga reklamong plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.